This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Lou. At ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Rock. At excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapagkwentuhan mga ka-TikTok na panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng atin pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Lou. Ayan, kaya binabati po muna namin ang lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at like, ay paki-subscribe and like na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gustong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay or mga comments at tanong, tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Yes, at muli binabati po namin ang aming po mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM. Ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Of course, DJ Lou, hindi papatalo ang ating mga timbahay. Sila nanay, sila tatay, sila ate, sila kuya. Ikaw nga po na nagluluto, naglalabaw, naglilinis. O ano mang ginagawa mo ngayon? Kahit nga po yung mga ating driver po dyan na nakikinig sa mga oras na ito. Aba, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyo pong pinapakinggan dahil talagang for sure ay makaka-relate po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. Kaya naman DJ Lou, batiin muna natin ang ating mga tagapakinig. Ganon din sa ating Facebook at YouTube channel. Unahan mo na DJ Lou kung sinong nakikita mo dyan gusto mong batiin. Yes, nandito ang ating masugid na taga-subaybay sa ating Facebook Live. Nandito si Sir R. Christian Roda. Good evening and hello TikTok host DJ Lou and DJ Rock, and happy Tuesday everyone on Transformation in Christ Talk, and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Good evening po and thanks for tuning in, Sir R. Christian Roda. Ikaw, DJ Rock, meron ka ba nakikita dyan? Ayan, gusto ko rin din ditong batiin Ayan, si Kuya Andy Joaquin, nagigit din siya. Yes. Oo nga, hello din po. And of course, yung aking pong family, ayan sila, mama at sila papa na nasa Quezon City din po. Hello din po sa inyo. Kung nais nyo din po magpa-shoutout, may gusto kayong ipabate o i-greet, mag-comment na po kayo sa ating comment section kung taga saan po kayo para maya-maya po ay ma-mention at ma-shoutout din po namin kayo. Ayan, humahabol po dito si Ma'am P. Mendoza. Good evening din po sa inyo. DJ Lou, sige, simulan na natin. Ipakilala mo na, sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi? Yes, DJ Rock. So, ang atin pong guest ngayong gabi ay walang iba kundi si Sir John Vincent San Juan, o pwede po natin siyang tawagan na Kuya John V. Hello, Kuya John V. Kamusta po kayo Hello ngayong po. gabi? Hello, good evening. Good evening. Bati muna kayo, Kuya John V. Hello, binabati ko lahat ng mga ko dyan sa Ortigas, sa Pampanga, sa Palawan, at lahat ng mga business partners namin all around the world under sa community ng High Society Business Movement. And mga kaibigan at mga kasama ko sa church. Ayan. Ayan. So, para mas makilala ka, Kuya John V, ng ating mga tagapakinig sa gabi na ito, no, can you give us a background about yourself? Kung single, married, anong pinagkakaabalahan, kung taga saan? Ayan, sige po. So, I was married 2015. Tapos, pinagkakaabalahan is I'm doing network marketing or direct selling since 2008 up to now with one company. So, ganun tayo ka-loyal. Tapos, ano ba yung isang tanong? Ayan, Yes. kung taga saan po kayo? Taga Palawan ako, doon ako pinanganak. Then, graduate ako ng AUP.
At ngayon, currently, nasa Ortigas ako and Palawan, pabalik-balik every month. Ayun. Oh. Pero original taga Palawan, pero ngayon po dito kayo nakastay sa Ortigas, tama po Sa ba? Pasig. Sa Pasig. Oh, so paano po yun na pabalik-balik kayo, Palawan, Manila? Ayun, once a month. Kasi yun rin yung parang commitment ko din sa parents ko na gusto ko sila nakikita. I spend time with my family and ayun, kasi may itutulong ko rin si mama dun sa kanyang business at the same time yung sa ministry niya. Ayun. Wow. Nakatawa So, naman. pang ilan ka ba sa magkakapatid kuya John V? Ayun. Actually, dalawa kami magkakapatid. Ako yung panganay. Panganay. Asan po yung isa niyong kapatid ngayon? Nandun sa Palawan. Sa Palawan. I see. So ngayon naman, of course, mas gusto namin mas makilala pa ikaw, Kuya John V, no? No, sino po ba si Kuya John V bago po niya makilala si Christ? So ano po yung life niyo before? Ano yung mga ginagawa niyo before? Yung kaya niyo pong i-share. Ayan, sige. Ayan. Ano ba, before, since bata ba? Oh, yes. Estudyante, ganun? Opo, simula bata, Ayan. opo. Siguro kung kapag kukwento ko, hindi ako proud na ikwento kasi baka magkaroon ng idea ng mga kalokohan yung mga nakikinig sa akin. Ay, huwag kayong mag-alala kasi yung mga naging guest po namin, ganon din po yun. Ayan. Kasi kung talaga, ang family kasi namin, ayun nga, ang parents ko talaga is devoted na sa church. Tapos ako naman, ang plano ko before is kung magka-college ako, gusto ko sa Manila. Kaso nga lang, iba plano ng magulang ko. Ang plano nila, itapon ako sa AUP. Tapos nalaman ko, AUP Adventist. Opo. University of the Philippines. Yes. Then, dalawa kasi pinagpipilian doon is MVC or AUP. Eh, nalaman ko sa MVC parang nasa tuktok ka ng bundok tapos di ka makakalabas. Doon na lang ako sa Cavite. Tapos, ayun, dati ako maloko ng high school. Maloko talaga ako. So, sobrang maloko ako. Kung nakita mo yung mga grades ko ng college, puro pangsibak ng kahoy. kasi puro palokol. Palokol. Then but God's grace, tinanggap naman ako ng AUP kasi ang plano ko sana mag-nursing doon kasi nga taas ng standard ng AUP. So hindi ako pinayag mag-nursing doon. Yung time na yun kasi yung pinaka-in-demand. Tapos nag-business management na lang ako. Then after 4 years, ayun, wala akong natutunan. Kasi maloko nga talaga ako. Then, ayun I was involved in a company that I stayed for 18 years. Yun ang kinukwento ko yung sa Alliance Emotion Global. Doon ako nag-start. Then, it molded my character. And, ang promise ko kay God kasi, Lord, bigyan mo ng chance na makabawi ako sa parents ko. Tapos, with God's grace, after 3 years, ayun, na-bless. Na-bless naman. And, sad to say, yung I'm doing mga worldly things and mga bagay talaga na I'm not proud of myself. So, anong typical siguro ginagawa ng isang binata? Ganun. Ganun yung ginagawa ko kasi because of curiosity and I don't know ano yung consequence ng mga ginagawa ko nun. So, yun. Ganun ako. Ganun siguro talaga, no, pagka mga binata pa. Tapos, hindi naman kasi sa una ang pagsisisi. Laging nasa huli. Sa no? huli. Lagi sa huli. Kumbaga happy-go-lucky lang, no, DJ Lou. Yes. Go with the flow lang talaga ang mga kabataan. Sige, DJ Lou. Ayan. So, Kuya John V, ano po yung ilan sa mga hindi mo malilimutang karanasan nung ikaw ay bata-bata pa? Ano po, nung ikay binata pa? Ay, no. Talaga. Opo. Siguro, ayun, may mga kasamaan ako na pupunta kami ng mga bars, ganyan. Tapos, may mga bisyo, ganon. Tapos, umiinom, ganyan. Basta, kung anong maisip mo talaga na kung saan, ano yung ginagawa ng mga kalalakihan ngayon, ganun yung ginagawa ko before. Tapos, ang malupit kasi dito, yung kapag yung nagkaroon ka na ng influence, at the same time, money, or anything achievement, mas tumataas din yung level ng temptation. Tapos, pero sad to say, pwede ko sabihin na, talaga ako, naligaw ako. To the point na
sometimes I'm just praying to God because I want something. Pero yung relationship, wala talaga. Pero kamusta po kayo nung nasa AUP kayo? Di ba usually DJ Rock pag nasa AUP ay maraming activities na like small groups, ganon. Kamusta Lagi ding po may yun? worship. Yes, Ayun. opo. Actually, doon ako nag-start na, na nanginganyo na magbasa ng mga Bible verse. Kasi may kaibigan ako doon na yung devotional book na naiwan niya sa akin. So, no choice ako. Binabasa ko siya. Apo. Tapos, ayun, nakakatuwa kasi unti-unti nakapag-plant ng seed sa akin ng Word of God. Tapos, may small group kami. Tapos, so active naman ako. Pero, alam mo yung madali ka pa rin ma-impluwensyahan ng mga kalokohan ng mga kaibigan. Pero, considering na kung ano ako before ng high school, going to college, nagtino naman talaga ako. As in, nagtino. Hindi lang ganun kapulido. So, nung time ba, Kuya John V, na sabi mo yung pumasok ka sa isang company tapos binless ka talaga, di ba? Kasi sabi mo nga kanina, kumbaga, syempre, pag may pera, marami ka talaga nagagawa, nabibili mo yung mga gusto mo. Yes. So, yun ba yung time talaga na yun na nasabi mo na bless ka nga, but at the same time, naligaw ka naman? Yes, oo. Kasi, ang prayer ko sa that time, before ako na-meet ko yung company na yon, I was praying kasi malapit na akong graduate nun. Then alam ko talaga wala akong papatunguhan talaga sa buhay kasi nga, maloko ako eh. Tapos I pray to God na, Lord, i-direct mo ako saan mo ako gusto mo ilagay. Tapos, na makakabawi ako sa magulang ko. Yun ang talagang intention, makabawi ako sa magulang ko. Then, true enough, after 2 weeks, may nag-introduce sa akin ng company na yun. Tapos, yung una, tiyatangyan ko pa ganyan. Tapos, yung unti-unti na internalize ko na ay, ito pala yung pinagpipray ko. So, lumakas ang loob ko na i-grab siya. Then, dun na mold yung character ko sa entrepreneurship. Which is sa school, ang tinuturo is, theory. So, doon, entrepreneurship, yung maging malakas loob mo pagdating sa rejection. Tapos, yung maging emotionally, parang, tawag ito, matured ka. Na hindi ka basta-basta, mag-react. So, doon na mold sa akin. Tapos, yung leadership. Tapos, partly siguro, ngayon, speaking skills, doon din na-develop sa akin. Ang dami na-develop sa akin doon. Then, ayun nga, yung nandun na ako sa Palawan, we shared this opportunity, the products of the company. Ang intention ko talaga, hindi talaga kumita talaga. Ang intention ko talaga doon is makatulong pagdating sa health lang. Kasi sabi ko, Lord, gusto ko makabawi sa magulang ko, pero nakita ko yung pinasok ko, sabi ko, mas malaki yung opportunity to help people regarding with their health. So yung mindset ko, yung parang yung commission namin doon, bonus siya. So kasi sa Palawan naman, medyo well-off naman yung magulang ko, hindi ako. Yung magulang ko. So ibig sabihin, I don't need this. Pero ang prayer ko rin kasi kay God, Lord, give me a chance to save one life lang. Tuwing may na-connect sa kami mga sakit. Tapos may tanning. Tapos sinishare namin yung product. Nakakatulong. So doon ako yung na-motivate. Na-bless sa blessing. Ito naman. Dumating yung point na yung kapag sobrang blessed ka na, minsan tapos dumadami din yung mga kaibigan mo. Hindi mo na alam kung sino yung papakinggan mo na ikaw naging yung you want to please everyone to the point na ko-compromise na yung values mo. So yun ang nangyari sa akin. Kumbaga, na-influensyahan. Na-influensyahan. Tapos, dahil siguro bata pa ako noon kasi 20 years old ako nag-start eh. Bata pa. Bata talaga. Tapos, 20 years old, yun, may mga nahit ako na incentive sa company na hindi nahihit ng mga matatagal sa amin. Hindi ko rin alam ba't nangyari. Tapos, after 3 years, naging top distributor ako doon. Tapos, daming binigay sa akin ni Lord doon na parang kung re-reflect ko yung sarili ko ngayon, I don't deserve it. Hindi ko talaga deserve. Kasi yung ibang tao, 20 years sa company, hindi pa nila nakukuha yun eh. Ako nakuha ko 3 years. So, paano nangyari yun? Tapos, yun nga, na dahil nabibili mo yung gusto mo, nakaka-travel ka sa ibang bansa, may sports car ka nun, tapos, you have fame, I will say na lumaki yung ulo ko.
hindi naman lumaki na parang hydrocephalus. Hindi naman Na-control literal. ka Literal, na. ha? Oo. Hindi mo na makontrol yung mga nangyayari sa life mo Oo. that time. Na-overwhelm na. Especially you're in a world na you're getting praises from people left and right. So, receive lang ako. Tapos, sometimes I forgot na why I achieved this kind of achievement because I started with a humble heart. So, habang tumatagal, parang Nakukuha nyo na kasi lahat eh. nakukuha na yung lahat, diba? So, Ako, ganun. DJ Lou, umpisa pa lang yan, no? Pero talagang malalim na yung mga Yes. nasi-share ni Kuya John V. Pero medyo puputulin lamang po natin ng konti yung ating pagkakwentuhan at ating muna pong mapapakinggan ang isang napakagandang awiting may pinamagatang Kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya't ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus, ikaw ay kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tayo pa rin po ay nagbabalik sa ating pong programa na TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. So, patuloy po nating batiin, DJ Lou, ang ating Yes. pong nakakasamang mga tagapakinig sa ating pong Facebook at YouTube channel. Ganoon din po sa ating pong stasyon na 89.1 FM.
Ayan, at patuloy nga po tayong nakikinig dito sa AWR 89.1 FM at nanunood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron po kayong mga pa-shoutout, mga comments, kwento or tanong, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa mga nagnanais po na mga libreng aklat aralin natin sa Biblia ay narito po ang aming mga ipinamimigay. Katulad po nitong Pag-asa para sa panahong maligalig, Pag-asang Daigang Bukas, Lagpas pa kaysa sa imahinasyon. Nandito rin po ang 10 Commandments Twice Removed, ang Health and Wellness, ang Huling Pag-asa, 3 mensahe para sa balisang mundo, ang Dakilang Tunggalian, ang ano ang sinasabi ng banal na Quran tungkol sa banal na Biblia, at nandito rin po ang ating Explore, ang ating Bible Study Guide para po sa atin mga tagapakinig na nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia. Once again, kung nais niyo pong makatanggap, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. O di kaya naman i-comment sa ating comment section na I want the book, at i-cater po kayo ng ating mga team dito sa AWR. DJ Rocky? Yes, gusto ko rin din pong batiin dito. Aba, DJ Lou, lumabot tayo sa South Korea. May bumabati sa atin si Sir Herman Marasigan. Magandang gabi po from South Korea. Hello po, Sir Herman, at sa mga taga South Korea. Also, we have here Ma'am Teresita Galapon. Hello po, Ma'am Teresita. At sabi po ni Ma'am Ria Tablit, good evening po, DJ Lou and DJ Rock. God bless po sa ating lahat. God bless din po sa inyo. DJ Lou? Andito rin si Sir Herman Marasigan. Maganda po yung hindi nakakalimutan at laging dinadalaw ang magulang. Ayan, Amen. nandito rin po si Ma'am Helen Aguilar, AWR 89.1 FM Management. Good evening and God bless your program. Magandang gabi po and thanks for tuning in. Nandito rin po si Sir Mel Cainya Ruiz. Nakikinig at nanonood ako sa FB. Nandito rin po si Sir Elmer Salvo, si Sir Erwin Estibor. Wow, grabe. Praise God. And nandito rin po Amen. si Sir Andy Joaquin. Pabati naman po ako kay Mike Sia. Ayan, good evening po. And thanks for tuning in. Thanks for watching ang ating programa. DJ Rocky? Yes, meron din dito kay Ma'am Melody Tablit Alejo. Good evening din po sa inyo. At maraming salamat, Ma'am Helen, sa pagbabahagi po ng inyo pong mga reflection na yan. Baka sabihin nila, di ko daw binabati si Mike. Hello, Mike. Oo nga. Baka mayari na naman tayo, no? Yes. Pagdating din natin. So ngayon, kung naisip po magpa-shoutout, again, may greetings po kayo, mag-comment po kayo sa ating comment section para mabati din po namin kayo. So ngayon, DJ Lou, pagpatuloy na natin ang ating kwentuhan kay Kuya John V. Yes, Kuya John V. So, dito na tayo sa turning point. Paano mo po nakilala si Kristo? Ayun. So yun, medyo seryoso na tayo ngayon. Yes. Actually, mayroong dalawang bagay talaga na naging life-changing sa akin yung nangyari in 2012 and 2021. So to give a short background sa 2012, yun nga sa peak akong success ko. Then I was diagnosed of TB of the spine. So before nangyari yon, hindi ko malaman kung anong problema sa likod ko kasi yung kaliwang paa ko, hindi ko na siya maramdaman. Ay, ganun po. Tapos nawawala na yung sensation, parang hindi ko na nagagalaw. Then, may isang doktor na nalaman niya, siya lang nakaspot na yung spine ko pala is butas na. Oh. Tapos, yung spinal cord is naiipit na siya. So, kung nalate ako ng 1 week daw, 2 weeks sa kanya, paralyzed na ako habang buhay. Then, di na ako pinaalis doon sa hospital. Then, sabi niya, within 3 days, dapat maoperahan ka. Kasi kung hindi, yun na yung mangyayari, paralyzed ka. Tapos, yun na. Ang nakaka talaga dito is, yung operation gagawin sa is major. So, bubuksan ako dito sa kaliwang gilid. Tatanggalan ako ng isang rib. Tapos, tatanggalin yung spine, yung buto na may butas.
Tapos lalagyan ng Paghihiwalayin titanium. kayo. So in short, hinati ako, papagdugtong ulit ako. Mm. Tapos 24 years old ako noon. Sabi ko, Lord, grabe naman. Tapos nagsaserve naman ako sa'yo. Lagi naman ako tumatawag sa'yo. Tapos, bakit nangyari ito sa akin? I was crying that night. Sabi ko, kasi naalala ko, hindi ko makalimutan yung pinipirmahan ko ng waiver. Na opera na ako. Kasi may chance ka pa rin na pwede hindi maging successful yung operation. Then, ang rate daw is, para kung may yung mga tumatawid daw ng mga tao dyan sa kalsada sa EDSA, Tapos nagpaba. parang mayroon talaga malas talaga na masasagasaan talaga dyan. So, ganun daw yung rate kapag naoperahan ka. Kasi spinal cord. Spinal cord siya. Tapos, that night, dun ako parang, yung last night ko, kasi bukas na ako yung operation ko. First na sa buong buhay ko, pinag-pray ko sa Diyos for how many hours, lahat ng mga bagay na mga ginawa kong hindi maganda sa paningin niya, humingi akong tawad. Sa mga taong nasaktan ko, inisa-isa ko yung mga pangalan nila. Lord, sorry sa ginawa ko ganito. Lord, patawarin mo ako sa ganito. Lahat yon pinag-pray ko. Then, nagbigay din akong tawad sa mga taong nanangit sa akin. For that whole night, inisa-isa ko rin sila. So, kinausap niyo rin sila personally? By prayer. Oh, Kasi kung kinausap ko lahat yun, marami ba? marami yun. Pero, yun nga, nag-pray ako. Tapos, yung pinag-pray ko lahat yung mga taong nanakit sa akin at yung mga taong nasaktan ko, pinorgive ko at nag-ask ko for forgiveness kay Lord. Di ko maintindihan, pero it gave me yung unexplainable peace. Gumaan ng loob niya. Sobrang gumana, parang tanggap ko na kung bukas di ako magigising, okay na ako. 24 years old ako nun. So, itanong ko lang po, natuloy po yung operation niyo? Aba, syempre. Oo nga, kasi kung hindi, wala kayo. Pwede ko pakita yung picture kung gusto mo makita. Ayan, paano ba yung picture ng ano So ko? that time nun, Kuya John V, like, during that time, wala pa po kayong asawa, tama po ba? Wala pa. 24 years old pa lang ako nun. Oh, I see. So, kumusta po, like, after the operation, ano po yung nangyari? After po ng major operation po na ginawa sa inyo? Yung, ayun, naging successful din naman. Then, ito, kaya yung nangyari sa akin. Ooh, ang laki, DJ Rock. Nakikita mo, Oo DJ nga. Rock? Ayan. Medyo, oo, yeah. Ayan. Ako nakikita po naman sa Facebook, ayun yung nangyari sa kanyang operation. So, yan. So that time po, like after po ng operation, nasa recovery na kayo, so ano na po yung nangyari that time? Paggising ko, nag-aagaw, hininga ako. Tapos, for 1 year, kailangan maturo maglakad. Tapos, dito muna pala, sa first mga few weeks, months, nakaiga talaga ako nun. Tapos, nakakateter ako. Tapos, nakadiaper. Then, for 1 year, kailangan turuan ulit, matuto maglakad ulit. So, Tapos, nag-therapy. therapy, nag-PT. Tapos, ayun, sabi ko, Lord, kasi may promise akong sinabi sa kanya, after nito, magsaserve ako sa'yo, magbabagong buhay na ako, ganun. Tapos, and after, yun nga, after that, siguro yung habang nag-recover na ako, mga after few months, a year na yun, doon ko na-meet naman yung wife ko. Kasi pinadala siya ng owner ng company namin doon sa Palawan to shoot a video for me. Now, yun nga, napanood nga napanood ni DJ Rock, yung gano'n. Tapos siya yung gumawa nun. Tapos, ayun, to cut the long story short, after 3 years, yun, kinasal kami. So, hindi ko na kukwento yung love story namin. Apo. Tapos, ayun, ito na yung makita yung transition. So, 2012, I have a physical trauma. 2021, doon ako nagkaroon ng sobrang wasak na wasak ako. So, mentally, emotionally, so wasak na wasak ako. Kasi 2021, actually 2020 pala siya. 2022, 2021, because ang nangyari that time is, ayun, ito sasabihin ko na separate kami ng wife ko noon. Tapos, in 1 year, COVID pa yun, di ba? Kasi, ako talaga may kasalanan nun. Ako talaga.
Then sabay-sabay mga betrayal sa akin ng mga close friends ko. Yung isang ninong ko, yung ipon ko, napunta sa scam. Tapos yung best man ko is na-scam din ng napakalaking halaga na property na pinag-ipunan ko ng ilang years. Tapos, sunod-sunod yun, betrayal pa ng iba-ibang tao. Hanggang dumating yung point na hindi ko na kaya. Kailangan ko na umuwi ng Palawan kasi naramdaman ko yung anxiety and depression nun. As in, sobrang lala talaga siya. Dati hindi ako naniniwala sa ganun. Pero yung nandun ka na pala sa sitwasyon, totoo pala siya. Yes. Tapos may bumubulong na you're not worth it, ganun. Tapos, ito nang gawin mo, ganyan. Pero lumalaban ako nun. Yung nalista ko ngayon yung mga nangyari sa akin, parang 10 plagues eh. Eksakto 10. 10 bagay na hindi ka pa tumatawid dito. May binigay pa ang Diyos sa'yo na, hindi man siya nagbigay nun. May naranasan ka pang ganito. Hindi ka pa tumatawid dito, may bago na naman. Hindi ka pa naman nakakatawid, may dumagdag na naman. Dumagdag. Sabi ko, hanggang kailan ba matatapos to? Tapos pagod na ako mentally kasi lumalaban ako eh. Na malilipas din to, mawawala rin to. Hanggang dumating ako sa point na, nakakarinig ng mga boses. Na, basta kunya, may nakita ko dyan na Moriarty ka, may bubulong na, inumin mo na yan, ganun. Tapos may nakita ng lubid, may bumubulong talaga. Pero ako, nilabanan ko, hindi ko gagawin yan. Tapos ang ginagawa ko na lang, nakahiga lang ako sa kwarto. Kaya ko humiga ng 1 week na hindi bumabangon. I think yun talaga po pag depressed ka. Tapos hindi ako naliligo. Tapos talaga pagod na pagod yung utak mo. Tapos yung pinaka nag-trigger pa sa akin doon is yung nalaman ko pa yung tatay ko na senior na siya. Nagkaroon siya ng COVID. Tapos ako nagkaroon din ng COVID. So, grabe naman. Ngayon pa talaga. Sabi ko, sobra. Parang yun ang pang-10 na. May COVID siya, may COVID pa ako. Then, pero after that, may tawid naman, nawala naman yung COVID. Pero yung, alam mo yung may lumalaro pa rin, may umano pa rin sa isipan mo. May mga bumubulong pa rin, tapos pagod na pagod ka. Then there's one night na in-invite ako ng friend ko lumabas. Tapos, kasi may mga kaibigan ako na bumibisita lang talaga doon na para yaya na lumabas. And may mga kaibigan din ako na sasamahan lang ako matulog lang doon. Kaibigan din ako na kapangalan si Ria na sinasamahan lang ako matulog. Ano mo lang, bantayan mo lang kasi di ko alam anong gagawin ko. Kasi parang barkada ko yun, parang kapatid ko na yun. Tapos wala akong tiwala talaga sa sarili ko. Tapos hindi siya nagbibigay ng advice, lang siya, nandun lang. Then, ito na, going back to yung nangyari yung paglabas ko, naramdaman ko sobrang sakit ng ulo na, alam mo sa sobrang stress ka na, alam mo may puputok na ugat sa ulo mo. Para magkaka-aneurysm ka na. Tapos, pag uwi ko ng bahay, ibang klase talaga naramdaman, sobrang lala talaga. So, ito na nangyari. Pag uwi ko ng bahay namin, nilak ko yung pinto. So, paglock ko ng pinto, sabi ko, baka ito na yung araw. Baka ito na talaga. Lumuhod ako. Tapos sumigaw ako sa Diyos na, Lord, bahala ka na. Kung gusto mo patayin ngayong araw, patayin mo na ako. Bahala ka na. I surrender. So that moment na sinabi ko yung word na I surrender, parang may bumuka sa puso ko, hindi ko maintindihan. Tapos umiiyak-iyak ako. Umahagulgul ako. Parang hindi ko maintindihan yung sarili ko. Parang sira. Umahagulgul ako na from 9 p.m. up to morning, umiiyak lang ako. Tapos, abang umiyak ako, nararamdaman ako, naka-open arms lang ako. Alam mo, parang may yumakap sa'yo. Naramdaman kang present, hindi mo maintindihan. Tapos, habang umiyak ako, Lord, bakit nangyari to? Tapos, yung little voice na harsh voice, may pumalit na bagong voice. Hindi ko ma-explain to eh. Sabi ng voice na to, Jandy, bakit mo kikitil yung buhay mo?
ibinigay ko ngayong buhay ko para sa'yo. Alam mo yung narinig ko yun, umiiyak ako nun. Tapos sinagot ko siya, Lord, yung time na kailangan kita, bakit wala ka? Tapos sumagot siya, sabi niya, hindi mo ba alam yung hindi mo na kaya? Buhat na kita. Yes. Tapos narinig ko na namin, umiiyak na naman ako. Up to 5 a.m. umiiyak ako. Hindi ko maintindihan, para akong ewan. Tapos hindi ko alam, meron palang kwentong ganun. The footprints on the sand. May kanta din nun. Di ba? Na Totoo. hindi mo alam, alam mo iniwan ka ni God, pero hindi mo alam, binubuhat ka na pala niya. Yes. So, iyak ako nun. Tapos kinabukasan, alam mo, para akong bagong tao, parang na-born again ka talaga by the Spirit. Di ko ma-explain eh. Tapos yung mga kaibigan ko na dumadamay sa akin, pag kita tayo sa labas, kita tayo sa restaurant, alam mo, ikaw yan, parang, ba't ang saya-saya mo? Ba't lumiliwanag ka? Di ko rin ma-explain eh. Tapos sabi ko kagabi, alam mo, totoo si Jesus. Sinabi ko. Tapos yung kaibigan, parang sabi, sisira na to si John B. Pero kasi di kasi nila ma-gets, kasi hindi naman nila na-experience eh. Yes. Sabi ko, totoo si Jesus, buhay siya. Tapos, ayun, doon ako nagkaroon ng personal relationship na kay Jesus. Because sa sobrang tigas ng puso ko, binasag niya. I became broken for God to create me a new heart. Amen. So, yun ang ginawa niya sa akin. Tapos, hindi ganun kadali yung journey ko. Pero slowly and gently, ina-align ako ng Diyos sa kailangan ko gawin. Minsan may on and off ako doon na para minsan may-depress ako, minsan magkakaroon ng anxiety. Pero napapansin, bang tumatagal, unti-unting nawawala naman siya. Yes. Pawala siya. Tapos, then, siguro, I was so confused kasi after mga isang taon na parang nagbabasa na ako ng Bible. Wala nagsabi sa magbasa ako ng Bible, pero dahil gusto ko magkaroon ng personal relationship kay Jesus, Ginawa mo. nagkusa ako ka. nagbasa ng Bible. Ito. Yes. Na dati, daming Bible sa bahay, hindi ko nang binabasa. Kasi gusto mo nga makilala sa ina personal level eh. So, ang intention ko para basahin yung Bible, para makilala ko muna si Jesus. Ito pala yung ginawaan niya. Ito pala yung sinabi niya. Ba't parang taliwas na naririnig ko o pagkakilala ko sa kanya sa labas? Tapos, along the way, napapansin ko, it changed my heart. Pero may part pa rin doon na parang confused pa rin ako. Kasi after a year, di ko alam, Lord, kung anong gagawin ko dito, ganyan, ganito, ganyan. So, anong plano mo sa relationship ko, ganyan, kasi confused talaga ako. Tapos may isang friend ako na isang pastor, na isang church, na sinabi niya sa akin, Janvi, kapag na-confuse ka, ipag-fasting mo. So, pinag-fasting ko siya for actually 2 weeks. So, water fasting, prayer and Fasting. nagbabasa ko ng Bible. Then after 2 weeks, parang naghihintay ako ng sagot eh. Tapos after 2 weeks, nandun ako sa kwarto, lumulod ako. Magpipray ulit ako. Kasi 'di ba ganun daw sabi ni Jesus, 'di ba? Mas gusto niya yung prayer na intimate. Sarado yung kwarto, kayong dalawa lang mag-uusap. So yun ang mas madalas ginagawa ko noon. Tapos yung tatanong na naman ako, ano ba yung gusto mong gawin ko, Lord? Ganyan. Confused ako kasi di ko alam gagawin ko ngayon. Tapos yun naman, yung may little voice na nagsabi na, Janvi, huwag mo muna isipin yung relasyon mo sa ibang tao. Ayusin mo muna yung relasyon nating dalawa. Umiyak na naman ako. Iyak na naman ako. Sabi ko parang, kasi pinipilit mo yung gusto mo. Na yung tatay, alam niya kung ano yung mas nakakabuti para sa'yo. Yes. Kasi pinapangunahan di ba natin eh. Parang ginagawa natin, Lord, gawin mo to. Pero to lang, hindi mo siya Lord eh. Inuutusan mo siya eh. So parang doon ako natuto na ituturing ko talaga siyang Lord na kung anong sinabi niya, gagawin ko talaga. So doon,
doon ako natuto na maging masaya, kahit mag-isa. Doon ako natuto na naging masaya ako na nag-share ng testimony ko sa church. Doon na nagkaroon ng, di ko alam pero I don't know bakit natural sa akin na kapag pupunta sa mga kulungan, mga may sakit, I feel their pain. Tapos kapag Amen. kausap ko sila, hindi ko alam bakit minsan umiyak din sila. Hindi ko naman sinasadya. Because parang doon na-develop ni God yung compassion ko. Hindi ko maintindihan bakit nagkaroon ako ng ganun. Kasi naranasan ko yung pinagdaanan ng mga taong hinusgahan, Amen. nawasak, iniwan, naloko, and Lahat-lahat na. lahat-lahat. Nako, DJ Lou, no? Grabe. Like, talaga nakita natin na yung encounter ni Kuya John V sa Panginoon is through his brokenness talaga. Through his destitution, brokenness, sufferings. Talagang, alam mo yon yung family niya, yung kung ano yung meron siya, yung health niya, everything talagang sinubok siya. But talagang God will never waste our pain. At talagang He will always bring beauty out of our brokenness. Kaya naman po mga ka-TikTok, I know na talagang tago sa puso ang kwento na atin pong napapakinggan ngayon kay Kuya John V. Pero medyo puputulin lamang po ng konti at ipagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan. Pero ngayon, pakinggan po muna natin ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako. Siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manali kumapit, may awan din ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa,
Nandito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kwentuhan, DJ Rack. At ako pa rin po si DJ Lou. Mga kaibigan, sa mga nagnanais po na magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo at live na makakasama namin dito sa studio ng AWR 89.1 FM, ay kontakin lamang po kami. Tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. So, Kuya John V., na-witness po namin o napakinggan namin kung gaano naging kabuti ang Panginoon sa inyo, kung gaano kayo nasubok. So ngayon, ang itatanong po namin sa inyo, ano na po yung commitment nyo ngayon sa Panginoon? So yun, ang commitment ko talaga is everyday na yun nga, na I need to walk with Jesus each and every day. Yes. Kasi hirap talaga na sometimes maraming distraction, maraming mga nagiging ibang priorities, diba tayo, na hindi align sa gusto niya. So yun ang commitment ko. Then, nag-fasting ulit ako. Tapos, yun nga, ang na-receive ko na, na sinabi ni God is, yun nga, magpastor ka. Sabi ko, Lord, di ko gusto yun. Actually, 2022 ko pa na-receive yun. Na magpastor daw. Sabi ko, Lord, di ko pangarap talaga yan. Ayaw ko talaga yan. Kasi may mga pastor hurt din ako before eh. Na maraming mga pastor na nag-hurt sa akin. Tapos ayaw ko talaga yan. So, iniiwasan ko talaga siya. So, baka guni-guni. Inisip ko, baka guni-guni ko lang yun. Ganun. Pero hindi. Habang nangyayari yun, habang yun narinig ko yung kay God, alam mo yung parang kat umiiwas ka, didirect ka niya pa rin. Yung may mga ibang tao, kapag nagsasalita ako, napapagkamala akong pastor, may mga iba, kat kumikilos parang, ano ba itong pinaparating ni Lord? Tapos, nakukunik ko sa mga tao na naging spiritually na malalim ako. Tapos, di ko rin alam eh. Tapos, ito na. Tapos, yung lalo ko siyang iniwasan, hindi ko maintindihan. Parang, nagkakasakit ako, hindi ko alam. Tapos sabi ko, this 2025, sige Lord, di na ako iwas. Lagi pang bumubungal sa akin kwento ni Jonah. So, umiiwas. Tapos, sige Lord, 2025, sige na. I'll seek your kingdom. Tapos, in your righteousness. Sige na. Tapos, yun, this month, ngayon, on process na, nagpo-process na ako sa IAS ng Masters in Divinity. Praise God. Tapos, yung day, ito tumataas nga yung balahibo ko eh. Yung day na nag-decide na ako na mag-enroll ako, hindi ko maintindihan, left and right. Yung, basta hindi ko maintindihan. May mga pumapasok na non-material blessings, hindi ko maintindihan. The day na nag-start ako na parang, sige, go na ako. Tapos left and right din yung mga invitation. Parang ito. Tapos kanina may nag-invite din na naman sa akin. Hindi ko alam. Kasi hindi naman nila alam na pastor ako, ganun. Tapos nakaraan week ng friend ko, ako yung, nagtiwala sila saan ako yung huling magtutok sa week ng kaibigan ko kasi walang pastor makuha. Sabi ko, Lord, ito ba talaga yun? Hindi pa ako nag-aaral, parang on duty na ako. So, parang, sige na. All out na. Sige. So, ang ano ko talaga commitment ko is from sales to souls. Wow. Ganda nun ah. Oo nga eh, from sales to souls. To souls. Kasi parang sa akin, marami naman tayo natulungan tayo magbagong buhay, pero yung soul na saan mapupunta? Totoo. If we can do both naman, di ba? Mag-prosper ka material or para sa akin mas gusto ko non-material eh. Blessing makuha mo. Yung eternal life eh. Ang sarap ng buhay mo naman ngayon pero, di ba, may ikling buhay naman yun eh. Kung the rest ng buhay mo na impyerno, di ba? Is, So, yun ang heart ko ngayon is, di ko alam. Tapos, kahit sa community namin, sa aming community sa na-build ko sa company namin, para akong pastor na rin kasi may mga depressed, may mga pinagdadaanan, nagko-consult ako. Tapos, minsan kapag makakausap ko lang sila sa ibang bansa, lalo na ngayon may nakausap ako na sa Middle East, out of nowhere, bigla lang umiyak sa akin. Hindi ko alam. Parang they feel safe to open up with me. Sabi ko,
sa labas, binabayaran ito malaki Pero binibigyan ng libre kasi okay Talagang lang. DJ Lou, talagang ginagamit. Talagang hindi Yes. sinayang ng Panginoon yung mga pain, yung mga sufferings na Totoo. pinagdaanan niya. And sabi nga niya, no, na talagang nga nagkita siya ng Masters of Divinity. Naku, pangarap ko po yan, Kuya Janvin. Pero may application na ako doon, talagang tuition na lang ang kulang. Baka naman daw yung mga ano dyan. Talagang pangarap ko din talaga yan, no? Pero hindi pa pinagkakaloob talaga ng Panginoon. Pero naku, ito yung ayaw talaga namin kay Janvi, kaya kailangan natin magtapos. Pero bago tayo magtapos, basahin ko muna dito yung mga comment. Sabi dito ni Ma'am Ewin Tibor, sabi niya, praise God, God hears that fervent prayer of yours. God is always there. Amen. At kay Ma'am Teresita Galapon, sabi din po niya, Amen. DJ Lu, parang nag-comment yun si DJ Me. Bakibasa naman. Yes, nandito si DJ Marry Me. Hello po, good evening. At sabi po niya, Amen, Pastor John V. God bless you. And nandito Advance rin, na. nandito rin po si Ma'am Mary Jane Nunez. God loves us always. At nandito rin po si Sir C.F. Richard Galang. Ayan, Sabi good din ni evening Ma'am po. Mary Jane, DJ Lu, sabi niya, isa din ako sa naranasan ko. Gusto ko magpakamatay. Natigil yung iniisip ko, naalala ko, ang ibon ay nabubuhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya. Amen. Amen. Thank you po for sharing that, Ma'am Jane. Ako, Kuya Janvi, I know limited yung ating time, pero bago tayo mag-end, ano yung gusto mong ipabaon sa ating mga ka-TikTok ngayong gabi? Siguro dalawa lang. Sa mga may pinagdaanan dyan, kung anong man narinig mo dyan, huwag mo isipin, lahat yung kasinungalingan. Minsan, ang kaaway kapag is either weak tayo or nasa tuktok tayo dyan sa umaatake. Kung may pinagdaanan ka ngayon, kung may bumubulong dyan, lagi mo isipin, na kung may mga, yun nga, parang nagsasuggest sa'yo, gumawa ka ng ganito, isipin mo, hindi yan galing sa Diyos. Galing yan sa kaaway. Kasinungalingan yan. And second, na gusto ko iwan, para sa mga tao na you felt na you were called by God pero umiiwas ka. Because you know the responsibility is really big. You know that hindi to basa-basa kasi walang atrasan na to. This is the thing that na-wrote ko before ako pumunta dito. Actually, before din to, ako yung nagpastor sa wake ng friend ko. Sabi, apply mo kagad yung nakuha mo. So, I want to say sa mga nakikinig ngayon, God will call you even if you don't deserve it. Even in your lowest moments. While you are still working on yourself. He will call you to things you think you can't do. Just trust Him. Amen. For our Heavenly Father will guide you and gently refine you with His loving arms, shaping you to become the person He wanted you to become to create His story. Amen. Ang ganda. Naku, napakagandang pabaon, DJ Lu. Ikaw naman, ano naging baon mo sa kwento ni Kuya Janvi? Alam mo, DJ Rock, minsan magtataka talaga tayo, no, kung bakit minsan ang dami nating mga struggle sa buhay. Iniisip natin bakit ipinahihintulot ng Panginoon lahat ng mga nangyayari sa atin. Pero lagi po nating tatandaan na may dahilan ang bawat pagsubok. Ano po, may tinuturuan po tayo na magtiwala sa plano ng Diyos para sa ating mga buhay. At DJ Rocky, hindi feeling, ito talaga yung naglalapit sa atin sa Panginoon. Through those struggles, parang ito yung nagpe-pave ng way para mas mapalapit tayo sa Kanya. So yun ang aking pabaon ngayong gabi. Ikaw, DJ Rocky. Ako naman yung naging bangko. I can really relate sa story ni Kuya Janvi, no? Somehow may similar talaga. Habang nagkukwento nga siya, na-imagine ko yung life ko before. Talaga. Pero yun nga na kung saan ka na broken, ano yung naging madilim mo na nakaraan, ano yung naging talagang dinurog, pinulbos ka talaga ng mga pagsubok, ay hindi sasayangin ng Panginoon. Walang sinasayang na pagkakataon yung Panginoon, but He can turn it
to become a message, to become a testimony, to become a hope Yes. for other people. At yung karanasan na yun is magiging ministry mo in the future. And Yes. mapapasabi ka talaga na, now, Lord, I understand why you allow those things to happen in me before. Dahil tinawag mo pala ako dito. Kaya naman po sa mga ka-TikTok na nakikinig at nakapakinig ng kwento po ni Kuya Janvi, nawa nagbigay po ito ng pag-asa sa inyo na hindi pa po huli ang lahat para sa'yo. Kung nagawa niya po sa amin, nagawa niya kay Kuya Janvi, magagawa din po niya sa inyo. Kaya Amen. naman po, maraming salamat po, Kuya Janvi, DJ Lou, mga Yes. ka-TikTok sa pagsama sa amin tonight. At patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist Word Radio Manila. Muli, ito po si DJ Lou nagsasabing, luwalhatiin natin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang rararara, kinawad man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.